Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome again sa ating video recording para sa ating spiritual food na kailangan natin for our Christian journey. Ito po'y patuloy po nating ginagawa at patuloy po nating gagawin sa isang layunin na mga kapatiran at ang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng spiritual food sa para sa ating spiritual journey. Ang inyong pong pastor ay nagsumika pong magawa ito kahit ako'y nandito sa Osamis ngayon. Subalit ako po'y bumangon ng maaga para ihatid po sa bawat isa ang mensahe mula sa puso ng Diyos na ipinadama niya sa akin na gusto ko rin pong ihatid sa inyo para magbigay sa atin ng ilaw at liwanag sa ating mga paa, sa ating pagsunod sa ating buhay na Diyos. Kaya welcome po at ako po'y bumabati sa bawat isa. Isa pong mapagpalang araw, mapagpalang Sunday po sa bawat isa, mga kapatid. Our prayer for today that every one of us here magkaroon ng time upang pakinggan po ang salita ng Diyos. That's my prayer. And also, ng bawat isa po ay may opportunity po na lumago sa buhay pananampalataya. Ngayon pong umaga ay pag-usapan po natin ang ang salita ng Diyos, that discovering the truth in God's Word. Tuklasin po natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ano po ba ang malalim na gustong mangyari ng Diyos sa buhay sa atin na ating maunawaan at maintindihan, mga kapatid. So, i-prepare po natin ating puso't buhay. Ang lahat po natin ay lalo ng ating puso't isipan bukas po upang mailagay po ng tama ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Purihin po ang Diyos at our prayer ng bawat isa ay mapagpala. Ngayon po ay sabi po ng Biblia, John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Pag makilala po na to ang katotohanan siya magbigay sa atin ng kalayaan. Sino po ba ang katotohanan? Upang makilala natin ang katotohanan, sino po ba? So sundan niyo po ang mga verses na magbigay po sa atin ng linaw. Number 1, in John chapter 1, beginning verse 1, in the beginning was the one who is called the Word, and the Word was with God and was truly God. The Word was truly God. John chapter 1 verse 1. Pagdating po sa John 1:14, the Word, which is truly God, became a human being. Kaya po si Jesus po yan, isinilang ni Maria na hindi sinipingan ng tao, because the Word became human, kaya isinilang siya ng babae para magiging tao. Full of grace and truth. Puno po siya sa biyaya at katotohanan. Yun po ang sulti John 1:14. John 14 verse 6, nilinaw po ni Jesus, mga kapatid, I am the way, the truth, and the life. No one without me, Jesus said, no one can go to the Father. Malinaw po yan sa lahat ng mga tao, mga kapatid, na walang sinumang taong makauwi at makaakyat sa Ama sa langit maliban dumaan kay Jesus. Hindi po religion, but kay Jesus. Amen po. John 17 verse 17, your word, which is truly God in verse 1, na nagiging tao in verse 14 sa John chapter 1. Ang sabi po dito sa John 17 verse 17, your word is truth, so make them holy by the truth. Ang katotohanan yun ang salita na tutulong sa atin na may ayos at maging banal po ang buhay natin, mga kapatid.
The person who discover the truth is the person who truly believe the Holy Bible. Hindi po natin makita at matuklasan ang katotohanan pag hindi po tayo naniwala sa kanyang salita. Sinong taong makatuklas at matuklasan niya ang katotohanan? Pag malinaw po sa bawat isang naniwala po tayo sa salita ng Diyos. I just want to give you the clarification that everyone who believes the Holy Bible, then I tell you, brothers and sisters in the Lord, dahan-dahan po tayong ihiwalay sa mga taong religious papunta sa buhay na makadiyos pag tayo po'y naniwala sa Biblia. Because all people who are in religious activity, front page lang pong sasabihin yan. Sila naniwala sa Biblia, pero ang katotohanan hindi po sila totoong naniwala sa Bible. Because the one who truly believe in the Holy Bible is the one who can discover the truth in God's way. Did you experience imprisonment? Not on physical but on emotional disturbances, financial struggle, and spiritual poverty. Ito po ang maging guide natin. Maraming tao po nakakulong ngayon sa spiritual, sa emotional disturbances. Example, mayroon tayong puot galit sa puso. Hindi po normal yan. Ang tawag doon, nakakulong tayo doon. Hindi po maging maayos ang takbo ng iyong buhay pag may naramdaman tayong galit, puot, o jealousy, envy. Mga kapatid, that is very emotional imprisonment. Lalo na pagdating sa financial struggle, nag-struggle tayo. Gusto tayong lumaya sa kahirapan, pero nakakulong tayo. Lalo na sa spiritual poverty. Spiritual poverty talagang walang alam sa spiritual, which is spirit first bago magkaroon ng flesh, mga kapatid. So, kailangan po natin ma-discover po yung katotohanan. Ito yung ang pag-usapan po natin ay makatulong po ito sa lahat, mga kapatid. This is my from the bottom of my heart sa lahat ng makarinig sa message na ito. Aking mga kapatiran sa different outreaches sa Jesus Winning Church family, maging outside in our GSWC family, sa lahat ng makapanood sa YouTube channel. This is my prayer that you will discover the truth of God's way, mga kapatid. What are the truths that you and I need to discover? Number one, all believers have the power and ability to become rich. The Bible says, lahat ng tao, lahat ng naniwala sa Diyos, you have the ability to produce wealth. Ability dahil gusto ng Lord magsumikap tayo, magtrabaho tayo. But napaganda, we have the ability. Ito po ang sabi ng Bible. Deuteronomy chapter 18 verse 8. Remember that it is the Lord your God who gives you the power to become rich. It is the Lord your God. Malinaw po yan. The Lord, tinanggap mo siyang puso, naging Diyos mo. Who gives you the power to become rich. Nang isinilang ho tayo sa mundong ibabaw, kasama na doon ang ability. Kung makikilala mo, kung matuklasan po natin katotohanan at makilala natin Panginoon, ma-discover po natin yan. Nakita po natin yan. That every one of us who believe in God, taglay po natin ang ability or the power to become rich. In 2 Corinthians chapter 8, pangarap ni Lord na yumaman po tayo. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, malinaw po yan na gusto ni Lord yumaman ang tao in order to make you rich by means of His poverty, mga kapatid. In John chapter 10 verse 10, na lalong luminaw at napakalinaw na nais ng Diyos magkaroon tayo ng buhay na connected sa Kanya.
buhay na sunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung buhay na yon, punong-puno ng pagpapala. Jesus said, I have come so that everyone would have life and life full of blessings. Ito po yung pangarap ng Diyos. Ito po ang katotohanan sa banal ng salita na kailangan po nating matuklasan para ma-realign po ang buhay natin, mga kapatid. To God be the glory. Ito po ang Jeremiah 29 verse 11, I alone know the plans I have for you, declares the Lord, plans to bring you prosperity. Ang plano ng Diyos, dadalhin tayo sa kasaganaan, hindi sa kapahamakan. Dadalhin tayo sa buhay na masagana, hindi po buhay na naghihirap. Yun po ang plano ng Diyos, mga kapatid. Pangalawa po, all believers have the authority and the power to cast out evil spirit in Jesus' name. Everybody say, in Jesus' name. Lakasan po natin mga kapatiran in Jesus' name. You have the power to demolish stronghold. Ito po suotin ng Biblia. Now you understand that I have imparted to you all my authority, says the Lord. Lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay kanyang ibinigay sa atin upang labanan at palayasin sirain ang gawa ng diablo, palayasin ang demonyo. Ito po ang sabi ng Biblia. Mga kapatid, we have the power and authority. Ito po yung katotohanan. Kaya wala pong totoong Kristiyanong matakutin at walang Kristiyanong matakot sa demonyo at sa diablo. Dahil sila ang matakot sa atin, dahil nasa atin ang authority, nasa atin ang kapangyarihan to trample on the snakes and scorpion, to overcome all the powers of the enemy. We have the power. Ang sabi ng Biblia, we have the power to demolish, to cast out evil spirit in the name of Jesus. By using my name, they will force out demons. Mga kapatid, Mark 16 verse 17. Sabi po ng James 4:7, surrender to God and resist the devil and he will run away from you. The devil, malinaw yan, ay tatakbo palayo sa atin. Number 2, only disciple are called Christian. Sa Bible po ay ang tinatawag na Christian ay disciple. So magpa-disciple po tayo, mga kapatid, para magiging Kristiyano tayo. Christian is bearer the name of Christ. Christian, bearer of Christ's name. Bearer of Christ's name. So, sino yung disciple? Ito sabi ng Biblia. And the disciple were called Christian. First in Antioch. Bakit? Sila po ang karapat-dapat na magdala sa pangalan ni Christ. Kaya tinawag Christian, disciple. So, magpa-disciple po tayo. Dahil ang sabi ni Jesus, go and make disciple. So, magpa-disciple po tayo. Ang Jesus Online Church, wala po tayong ibang focus kundi to make disciple. So lahat ay mga kapatid, itulak po natin ang ating sarili na maging disciple tayo. Ang definition po ng discipleship is helping someone to put human being back to order. So magpatulong ho tayo na may ayos yung buhay natin. So gagawa tayo ng programa na may ayos po ang buhay natin, mga kapatid. Amen po, purihin po ang Diyos, mga kapatid. And then, ang pang-apat po, God's design. Everybody say God's design. God's design for us in our Christian journey to believe in God and believe in His servant, the pastor. Maniwala tayo sa Diyos. Ito ang sabi ng Biblia, 2 Chronicles 20:20. Believe in the Lord your God and you shall be established. Believe His prophets, so shall be prospered. Tayo po'y naniwala sa Diyos, tayo po'y maging matatag sa ating pananampalataya, but kailangan po nating maniwala sa lingkod ng Diyos, sa pastor, upang tayo po'y sumagana. So, ang ating pong kasaganaan, our financial revolution, our prosperity is idinaan po ni Lord sa pastor. Kaya tayo po'y binigyan ng pastor. Jeremiah 3:15, I give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Idinaan niya sa pastor, si pastor po ang right and legal person
who will feed us with knowledge and understanding. But linawin ko po sa lahat na makarinig sa message nito, even to those people who watching this message in the YouTube channel, in my YouTube channel, malinaw po yan dito na si pastor ang magbigay po sa atin ng knowledge and understanding. So, ibinigay po siya ni Lord. So, unang hakbang, tanggapin mo si pastor. At dapat may maging malinaw po sa inyo na may pastor po kayong tinanggap ninyo. At kung after nyo tinanggap, huwag nyo pong kalimutan yan. He is the right person for you to feed you with knowledge and understanding. Kung ako po'y tinanggap nyo bilang pastor and I am the right person who will lead you with knowledge and understanding. Amen po. Amen po. So, malinaw po yan at maging malinaw na po sa inyo na tinanggap at tanggapin po nyo si pastor. So si pastor natural, magturo po si pastor. Ngayon po, we need to understand the role of the pastor. Number one, deliver God's message and teach His people. May so on. Ito po ang sabi ng Biblia, feed with knowledge and understanding. So we will, mga kapatid, kailangan po nating makinig sa salita ng Diyos from the pastor so that we can have knowledge and more knowledge, additional knowledge and understanding. Dahil hindi po natin magawa pag hindi natin naintindihan. Number two, role of the pastor is to prepare the people of God. Ihanda po ang mga tao na naniwala sa Diyos. Naniwala sa Diyos, pero hindi kailangan maihanda. Maraming tao naniwala sa Diyos. Kaya lang, hindi na i-prepare ang kanilang buhay. Kunwari kung mamatay ang tao, mamatay yung isang believers, mamatay isang Kristyano. Pag siyempre haharap siya sa Diyos, kumusta ang buhay niya? Kaya nga si pastor magtuturo para ma-prepare yung buhay niya, may ayos yung buhay niya. Kasi haharap siya someday sa Diyos. Ngayon, pagdating sa Judgment Day, kung hindi siya na-prepare. Kaya ito yung sabi ng Biblia. Ephesians 4:11, there is a pastor. Ephesians 11 verse 12. He did this to prepare the people of God. Lalo na, babalik si Lord. Tapos, nadat na ni Lord dito. Hindi kasi naturuan ni pastor. So, maritis pa rin, marisol pa rin, naglalasing pa rin, sinungaling pa rin. Ano doon, buhay niya ay wala pa rin. So, hindi siya na-prepare. Kailangan niyang ma-prepare. Pangatlo, to administer Christian service. Ang ibig to administer Christian service, si pastor po ang right person mag-disseminate sa bawat gawain sa kingdom of God sa lahat na naniwala sa Kanya. Ito yan. Ephesians 4:12, He did this to prepare for God's people and to administer of Christian services. Ito po sabi ng Biblia. So, ito po yung magpatuloy hanggang magkaisa ho tayo sa panampalataya, mga kapatid. Amen? Okay, ito po ang sabi ng Biblia. Remember your pastor. Remember your leader who taught you God's message. Natuturo natin sa salita ng Diyos. Remember what kind of lives they live and try to have faith like theirs. So, ang panampalataya ng inyong pastor ang inyong aabutin at gagayahin at susundin hanggang magkaisa. Remember your pastor pag kayo po'y pinagpala. Remember your pastor if you have the problem. Ang problema mo, nadaanan na ni pastor. Alalahanin mo sa pastor. Kung may problem, may pagsubok ka para maturuan ka ni pastor kung paano mo yan lutasin. Kasi ang problema mo, pagsubok mo yung nadaanan ni pastor, alam niya kung paano lutasin, paano lusutan, lahat yan. Remember your pastor, lalo na pag tayo pinagpala. Example, may birthday kayo. Remember, pastor, ibig sabihin magpa-pray kayo. Magpa-pray tayo ni pastor. It is God's command. It is God's command. Remember your leader. Pero okay lang din po sa amin. Hindi kami i-invite. Okay lang po sa amin yan. Pero yung utos ng Diyos, hindi po natin nagawa. Hindi ko kami hindi kami kung pagkain yan, anniversary, pagkain, hindi ko kami. Pero ang gusto namin, maipag-pray kayo. Pero ito rin gusto ng Diyos.
that you will remember your pastor, so that the pastor will can pray for you, can declare blessings, can give something nga makatulong sa kanyang spiritual journey. Designed by God po yan. That is the truth na we need to discover. Remember what kind of lives they live. Alam niyo po, ang buhay ng pastor ang inyong alalahanin, huwag yung buhay ng iba. Ang buhay ng iyong pastor na tinanggap mo, ang iyong gagayahin. Hindi buhay ng sino-sino yan, sino-sino dyan. Amen po, malinaw po yan. Another thing, obey your leaders and do what they say. Ang sinabi po ng Bible, obey your leaders and do what they say. Kasi yan, kung susundin niyo si pastora, but huwag po niyong kalimutan ang katotohanan na ito'y utos ng Diyos. Kumusta ginawa? Sinunod po ba natin ang sinabi ni pastor? Ginawa po ba natin ang kanyang sinabi? Nasa inyo po yan. But it is the word of God, it is the truth of the gospel that we need to discover in our lives. Amen? Amen. How to treat your pastor? Sabi ng Biblia, verse 13, verse 5:13, treat them with the greatest respect and love because of the work they do. I-treat niyo si pastor ng great respect. Tapos si pastor o si pastora o anak ni pastor, hindi man lang nirespeto, walang respeto, ay hindi ko kami nagkasala. Pero huwag niyo pong kalimutan ang katotohanan, ito po'y utos ng Diyos. Mga kapatid, ito po yung katotohanan na magbigay po sa atin ng kalayaan. Dahil tayo po'y naniwala at sumunod sa Diyos, tayo po'y nag-portrait, nagpakita na naniwala sa Biblia. Amen po. We beg you, our brothers, our friends, to pay proper respect to those who work among you, who guide and instruct you in the Christian life. Proper respect. Amen po. Amen po. Praise God po rin po ang Diyos. Ito po ang aking panalangin sa Panginoon. Dahil ang aming pong intensyon ay mapagpala ang bawat isa. Maiayos po ang bawat isa. Makapaglingkod po ng Diyos ng produktibo. Ito po aming pangarap. I and Pastora Emily, this is our prayer. This is our cry. This is our longing that every one of us makapaglingkod po sa Diyos ng tama't maayos na produktibo. And pangarap po ito ng Diyos. That's why God commanded us to treat your pastor with greatest respect and love. Verse 7 in Hebrew 13, remember your leaders who taught you God's message. Remember what kind of lives they live and try to have faith like theirs. Pero napakalungkot, alam niyo po, gusto ko pong linawin, hindi po kami mahilig sa pagkain. Pero ang daming nag-birthday, hindi man lang kami in-inform na gusto kaming mag-declare ng blessings. Gusto namin ipag-pray dahil para magkaroon, maiayos yun po, para makatulong man lang sa spiritual alignment in the will of the Lord. Pero gusto sabihin, hindi ko kami nagkasala. But huwag niyo pong kalimutan ang katotohanan na ito po'y utos ng Diyos. Amen po. Amen po. To God be the glory. To God be the glory. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kita-kita po tayo sa sunod na araw. Dahil ako'y nandito sa Osamis. At bumangon ng maaga upang ihatid po ang salita ng Diyos sa bawat isa. Tumayo po tayo at ako po yung manalangin. Panginoon, pagpalain po ang bawat isa. Touch their lives. Touch their heart. Panginoon, you know our heart. You know our longings. You know, Panginoon, ano po
ang aming gustong makita. Dahil ito po'y nilagay mo sa aming puso. Lord, as I declare, Lord, blessings sa lahat ng mga anak mo, especially sa Jesus sa Winning Church family. Protect them, bless them, and pagalingin mo ang lahat ng may sakit. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na sumagana ang buhay na ayon sa kalooban. Tulungan niyo po ang bawat isa na i-apply ang iyong salita, iyakapin ang iyong salita, at i-apply sa bawat buhay. Panginoon, I declare healing sa may mga emotional disturbances, spiritual sickness and disease, even physical. I declare healing. Touch their lives by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. Thank you, Lord, for everything. I give you praise and glory. In Jesus' name we pray. And I pray. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. God bless you po. God bless.